So alam nyo ba, no, ngayon ang mga tao ngayon, no, kung gaano ka-ignorante, ka-inosente patungkol sa salita ng Panginoon. Dito mo mapaghalataan or makikita na ang tao inosente or ignorante sa kasulatan ng Panginoon. Kung nagiging inosente sila or ignorante sa salita ng Diyos, nangangahulugan na ang mga taong ito ay hindi nagbabasa or hindi nila alam kung ano ang utos at salita ng ating Panginoon. Kasi nga, kung alam mo ang kautosan ng Panginoon, hindi ka magiging ignorante. Alam mo kung ano ang sinasabi. Gaya nito, may isang nag-suicide, sinabihan ko, na ano ko doon, alam nyo ba no, na kung mag-suicide ang isang tao, hindi kailanman siya kinalulugdan ng Diyos. Kung mag-suicide ang isang tao, alam nyo ba na kailanman hindi siya makakakita ng Diyos? Hindi niya makakita ang Diyos. Hindi siya makakatapak sa kaharian ng Diyos, kundi itatapon siya doon sa kadiliman sa impyerno. Maraming mga tao ang nagsabi, bubo ka, tarantado ka, o ano pa mang uri ng mga sama, hinuhusgahan mo. Diyos ka ba? Sino ka maghusga? Kaibigan, hindi panghuhusgayan. Ang utos ng Panginoon, kung alam nyo, the 10 Commandments, thou shall not kill, huwag kang pumatay. Thou shall not commit murder. Murder, huwag kang pumatay. Ngunit pumatay ka. Sinong pumatay? Sino pinatay mo? Yung sarili mo. Ang utos pa lang ng Panginoon, huwag kang pumatay. Nilabag mo na. Walang taong lumabag sa kautosan ng Panginoon na kinalulugdan niya. Walang taong gumagawa ng ganitong klaseng karumaldumal at kasamaan na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabihan nila, huwag kang manghusga. Hindi yan panghusga. Ang ganyang salita, ang ganyan, isa yang babala at warning na kahit sinong mag-suicide o suicidal o mag-suicide, hindi yan makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yan panghuhusga, utos ng Panginoon yan. No murderer shall enter the kingdom of God. No one, no murderer na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Lagi niyong tatandaan yan. Sinabihan nila ako, huwag kang manghusga. Sinabihan pa nila ako ng mga kahit uri masama. Hindi yan panghuhusga, hindi yan ano man, kundi sinasabi ko lang kung ano ang sinasabi ng Panginoon upang kayo ay mawarningan na wag niyong gagawin ang kanilang ginagawang kahangalan. Tignan mo yung mga pulubi. Halos wala nang makain. Halos gusto na nilang mawala. Nagpakamatay ba sila? Hindi. Kasi nga sila ay nagiging instrumento rin yan na sa pamamagitan nila, nagiging panalangin sila sa mga bawat tao kung sino man ang makakapansin sa kanila. Pero yung mga tao na sa mayaman, magandang, nag-suicide, lagi nyo tatandaan, nilagay nyo lang talaga ang inyong sarili sa pinakamahirap na sitwasyon. Kung dito sa mundong ito, nag-suicide ka, hindi mo kaya problema. Mas malaki ang problema mo pagkatapos ng kamatayan mo. Kaya wag na wag nyong gagawin ito. Isa itong babala na wag kayong mag-suicide. Subukan nyo mag-suicide. Yung kayong mga nagsabi sa akin na hinuhusgahan mo sila. Hindi ka Diyos. Sino ka? Diyos. Diyos ka ba? Na magsasabi na ganun. Ang Diyos lang ang ganito ganyan. Wala kang alam. Totoo, wala akong alam. Pero ang salita ng Panginoon nagsasabi, no murderer shall inherit the kingdom of God. Yan ang utos. Isang utos lamang yan mula una. Una lang yan. Na siyang nagpapabagsak sa lahat ng mga tao na gumagawa ng ganyang klaseng kasamaan. Lagi nyo tatandaan, every time na magsasabi sila na masama against sa akin or sa mga ngaral na mga ganito ganyan, ang aral sa mga katotohanan, hindi kami ang una nilang hinusgan, kundi ang Diyos. Sino ba kami? Sino ba ang mga preacher? Sino ba ang nangangaral sa salitang Panginoon? Sila lamang or kami lamang ay isang lingkod ng Diyos. Isa lamang kaming walang kabuluhang empleyado. Messenger lang kami. Ganito kasi yung i-explain namin. Kung magpadala ka ng pera doon sa iyong kakakilala, asawa, anak, or kahit sino, magpapadala ka ng pera. Nandito ka sa Luzon, ipapadala mo doon sa Mindanao. Kaya mo bang puntahan yun doon? Pupunta ka ba doon para magsasakay ka ba ng eroplano para
ihatid mo na pira door to door sa kanila, ibigay mo talaga piece to piece o tapos pagkatapos babalik ka pa. Hindi, di ba? Siyempre, dadaan ka sa mga pawn shop, sa mga Cebuana Lueler, ML, o ano pa man, di ba dadaan ka doon. Ipapadala mo yung pira mo doon sa kanila, ipapadaan mo ng pira sa kanila, marireceive doon sa iyong receiver. Alam nyo ba? Yung sender na yun yung Diyos. Yung pera na yun na inaabot sa inyo, na pinadala sa pamamagitan ng Palawan or pawn shop, yung pera na yun yung salita ng Panginoon na ipinadala sa inyo. Yun yung pawn shop na yun. Kami, yung pawn shop na yun. Tinanggap namin yung pera ng sender, which is the Word of God. At yung sender at ang Diyos ay ang Diyos. At yun yung pera na yun na ipinadala is the Word of God na inihatid namin at ibinigay namin sa inyo at kayo ang receiver. Yun yung salita ng Panginoon. Tapos, tingin nyo, inuusig nyo kami. Tapos sinabi nyo, kulang yung pera na pindala ng kinaninakaw mo. Yun. Yung ganun din yun ang sistema. So, kami ang inuusig ninyo. So, gusto kong malaman ninyo, isa lamang kaming messenger. Nagdala lamang kami sa salita ng Panginoon. Hindi kami nang huhusga. Kung ang sinasabi kong ito, kung sasabihin ko sa inyo, makakapasok sa kaharian ng Diyos yan, tapos yung kasulatan pala nagsasabi, no murderer shall inherit the kingdom. Ako ay isang sinungaling. At ang Diyos magpapatunay na ako ay isang sinungaling. At kung gagawin ko yan, ang Diyos magpaparusa sa akin. Bakit? Pinapaniwala ko kayo sa kasinungalingan. No, so hindi maganda yan. No, so lagi niyong tatandaan. Mag-ingat po tayo. Nangangahulugan na kung kayo nakareceive sa salita ng Diyos, tanggapin niyo. Hindi yan panghuhusga, kundi yan yung utos niya. Hindi kami nanghuhusga sa aming kapwa. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Basahin niyo ang Biblia upang malaman ninyo kung ano ang katotohanan, kung ang salita ng Panginoon. Ako, every time nangaral ako, nawalan ako ng mga kaibigan o kahit sino, baliwala sa akin yan. Kasi nga, alam ko na mangyayari yan. Hindi ako tumatawag ng kaibigan sa pamamagitan ng dahil sa nangaral ako. Every time na nangaral ako, nag-expect ako na mawalan ako ng kaibigan at ang lalapit sa akin, mga taong kukontra sa akin, uusig sa akin. Yan ang mangyayari. Kaya lagi akong nakahanda niyan. Kung sasabihin ko sa inyo, mapakapasok yan sa karya ng Diyos, nag-suicide yan, maganda yan. Maraming tao mag-suicide. Kasi sinabihan ko sila, makakapasok kayo, sige, mag-suicide kayo. Yun pala, diretso sa impyerno, ako, sinungaling. Then kung ako, nangaral sa mga ganyan, sige, mag-suicide kayo, makakapasok kayo. I am the prophet of Satan, kung ganun. Nangaral ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng Diyos at kayo ay nagagalit dahil nga hindi nyo alam kung ano ang katotohanan at hinuhusgahan ko raw. Hindi ako nanghusga. Basahin nyo ang nakasulat sa Biblia at nang malaman ninyo na hindi ako nanghusga at malaman ninyo ang katotohanan. No? So wag po tayong basta-basta magsalita ng masama, no, laban sa ating kapwa. No? So hanggang dito lang yung God bless everyone. Amen.